Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? Ito na yung mga request nyo. Langya kayo, talagang gusto nyo ako talagang matakot dito, no? Ito na yung mga 5 multo na nakuha na ng camera na mga talaga naman mga kapengyo, ang tatapang, ang titigas ng loob na pumasok lang naman sa lumang simbahan, no? At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga nag-request nito at doon sa mga nagre-request pa na yung sa kubo at doon pa sa ibang adventure ng ghost hunting nga. Huwag kayong mag-alala mga kapengyo, isa-isahin natin gagawan na reaction video yan at medyo marami kasi kayo nag-request kaya isa-isahin natin lahat yan mga kapengyo, no? So ngayon matapang ako lang mag-isa ngayon mga kapengyo at gumamit tayo ng headset, no? Subukan natin mga kapengyo kung kaya natin at tara sabay-sabay tayong matakot ngayon dito, no? Ang Signs and Signals Paranormal Duo ay bumisita sa isang lumang simbahan na makailang ulit na rin nilang napuntahan. Pero ito ang unang pagkakataon na may tatampo ko sila dito sa ating channel. Sa muli nilang pagbisita sa lumang simbahan, nag-set up sila ng isang camera sa isang bahagi ng simbahan para malaman kung meron ba itong makukuhanan. At sinubukan nilang kausapin at hamunin ang mga tiyumo ng espiritu na nandito na magparamdam o magpakita. Grabe, buti pa yun si Taba, antibay, ano mga kapengyo, grabe. Come on, do something. You know you want to do something? Come on. We here nakausap nila. You got a whole crowd watching you, bro. Come on, do something. Show yourself. Do something. Grabe. Umagsak. Taragis kayo ha. Titigas nyo ha. That sounded like it was from back there too. If it was back there, we definitely got it. Sige. Yep. What'd it do? The usual. Umagsak talaga. Dude. It definitely got that on camera. It definitely got it. This place is bonkers, dude. Sa ginawa nilang paghamon sa mga tiyuman na espiritu, nakuha na ng kamerang iniwan nila ang pagpagsak ng mga libro na mistulang may naglaglag nito na hindi nakikita. That's what I'm saying. It's just gonna run over there. Ito lang yung mga malulupit sa paranormal no? Talagang antitindi nila mga kapengyo, ang lalakas ng loob mga kapengyo na pumasok talaga sa mga ganitong delikadong lugar, no? Oh my God! Upo talaga, tinulak siya! Tinulak siya! Oh my God! Lakas, ang lakas. Oh my God! Oh my God! Ang lakas na espiritu na yan. Dude. I fucked up my knee. Sa pagpapatuloy ay nakarinig naman ng dalawa ng mga makapanindig balahibo na yabag na palapit. At bagamat napaatras at kinalabutan sila dito, ay pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pag-iikot. Grabe, ang tapang mga kapengyo. Kita ba halos hindi na makatakbo to pero talagang ang tapang. Nakita mo ba? Nyo ba yun? Sa bahaging ito makikita ang isang itim na figura na nakaupo at mistulang pinagmamasdan lang ang dalawa na walang kaalam-alam sa nakakapangilabot na nakuha na nila. Grabe yun mga kapengyo, no? Ayan, no? Kitang-kita talaga sa camera mga kapengyo. Ayan, no? Itim mo. Tsaka masyadong blurred mga kapengyo, no? Kasi kung ginawa lang to or gawa-gawa lang ng tao, syempre gagamit sila ng shadow or green screen. Pero feeling ko hindi kaya kasi masyadong malayo tsaka shadow talaga mga kapengyo na nakaupo yung tao, no? Kasi naniniwala ako sa mga ghost talaga na pag blurred yung mukha o blurred yung katawan, hindi magano maaninaw, talagang multo yun mga kapengyo. Grabe na-slow mo nila Ito ang ika-6 na pagbisita nila sa lumang simbahan. At tila palala ng palala at palakas ng palakas sa mga pagpaparamdam. Sa susunod ay itatampo ko naman ang una nilang pagbisita dito. Pero ito nga kaya ang tiyuman ng espiritu sa lumang simbahan? Kayo, ano sa palagay nyo? Bahay ampunan. Sina Kevin at Fabio ng Archivo Extinto Channel ay bumisita sa isang abandonadong bahay ampunan na ipinasara mula noong mapabalita na ang pari ng ampunan ay inongolestya at pinapatay ang mga bata. Dahil dito ay pinaniniwalaan na ang ampunan na ito ay haunted
at pinamumugaran pa rin ng espiritu ng mga batang pinaslang ng pare. Sa pagpasok pa lang halos ng dalawa sa abandonadong gusali, nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam. Boses ng bata, grabe. Oo nga, may kumakanta doon sa gilid. O, taragis kayo. Sige. Sige. Kasama sila aso. Aso, malakas makaramdam yan. Grabe oh. Sa una ay nakarinig na agad ang dalawa ng mga mahihinang boses ng bata. Pero wala naman silang nakikita na kahit ano. Oo nga, may boses talaga. Ah, naglalaro. Lalaro yung bata. Yan, tumatawa na yung bata. Grabe, kinikilabutan ako. Tayin ko nga muna yung electric fan. Nangya kayo talaga? Naglalaro yung bata. Sa pagpapatuloy nakarinig naman ng dalawa ng mga makapanindig balahibo na tinig ng mga bata na tila tumatawa at kumakanta. Matapos nito ay sinubukan naman nilang pumanik sa itaas, pero habang nandito sila ay may nakuhanan ang kanilang kamera. Ah po, taragis oh. May mga marks. Son como manos, güey. Pero como sangre. Mga siya kamay na may dugo. Por todos lados hay manchas así. May Muy ganito sa similares. paligid at pare-pareho. Pero no sé si sea. Seguro esto es sangre. May Lo mga que se ve pinatay más nga café dyan. Es sangre, güey. Grabe, nakakilabot mga po taragis. Manos por todos lados. Putang ina mo, may umakyat. Ay, hayop. Yung kasama pala niya. Nakatakot. May kasama silang aso. Alam nyo mga kapengyo, yung aso na ganyan, ano yan eh, malaking tulong din yan sa mga nagpaparanormal activity kasi yan yung minsan una nakakakita, tumatahol ka agad yan pagka meron talagang mga multo, no? Dalawang aso kasama nila. Ayun, no? Habang ang dalawa ay nasa hagdanan, nakakita sila ng mga bakas na hindi sila sigurado kung kamay na may dugo o pintura. Pero nang makapanik na sila sa itaas, makikita sa ibabaan tila isang batang lalaki na nakatayo at tila pinagmamasdan lang sila. Oo nga, oh. Putaragis na yan. Isa nga kaya ito sa multo ng mga batang pinaslang ng pare?
Oo mga kapengyo, hindi may iwasan na may talagang magpaparamdam dyan, tsaka may mga multo kasi may mga pinatay pala sa lumang ano na yan, no? Kaya hindi may iwasan yan. Ang mga boses kaya na nakuhanan nila ay magpapatunay na ang kaluluwa ng mga batang ito ay nandito pa rin sa ampunang ito. Ano sa tingin nyo? Abandonadong kubo. Sina Luisa today ng Terror al Extremo ay bumisita sa isang abandonadong kubo sa Mexico na nasa tagong lugar at pinaniniwala ang haunted. Sa pagdating ng dalawa sa lugar, sinubukan nilang patayin ang mga ilaw at dito ay nakuhanan agad nila ito. Puta guys, oh, may tao. Hala. May tao. Uy, puta ina mo. Uy. No inventes, carnal. Tumaan. Binuksan nila yung ano nila. Ilaw. Pero allí, enfrente de ti. Tumaan. Ang lakas ng ano na yon, ng multo na yon. Makikita ang tila isang tao na dumaan sa Ayun, oh. bintanang ito ng kubo. Tumaan, oh. Pero ang kakaiba dito, kung susukatin mo ang taas nito, ay di hamak na mas malaki ito kumpara sa isang normal na tao. Pero hindi lang ito ang pagkakataon na nakuhanan nila ito. Matangkad. Oo nga yun, sa madilim. Parang nagtatago. En la capilla, hermano. Sí, hay algo ahí. Ang En la tapang ng capilla, mga hermano. Sí, hay algo ahí. Nilapitan pa talaga, oh. Pero solamente que se agacha la cor, pero ¿dónde? No sé, aquí. Muling nakita ng dalawa ang imahe na nakasilip mula sa isa pang kubo. Pero nang mapansin nito na nakikita siya ng dalawa, ay agad naman itong nagtago. Umalis, At nang puntahan nito ng dalawa, totoo yan mga kape, yung karamihan talaga ng mga multo, minsan pagka nakita mo sila, syempre matatakot ka, kikilabutan ka. Pero pagka yung nalapitan mo na sila talaga, minsan nawawala na yan sila o umaalis sila. hindi na nila nakita ang imahe. Pero sa patuloy na paglilibot ng dalawa sa paligid ng kubo, Excuse me. Ah, laka. Talagang nagpapakaramdam siya. Mira, Odín, está allá adentro. ¿Dónde, hermano? Nahabol pa nila. Tibay ng mga to. Estaba aquí en la ventana. Aquí. muling nagpakita sa kanila ang imahe na mistulang nakamasid lang sa kanila sa kabuuan ng kanilang paglilibot. Pero katulad nung una, nang lapitan at puntahan nila ito, ay bigla na lang din itong nawala. Yan talaga mga kapenyo, malapitan. Saka talagang dinadaanan sila. Yan dinadaanan talaga sila. Oh. Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa bidyong ito? Haunted nga kaya ang abandonadong kubong ito? Isa nga kaya itong multo o entity? Kung hindi naman ito multo o entity, ano sa tingin nyo ang isang ito? Nakakatakot. Si Ghost Eco Hunter Park. 44 na isang Pinoy Ghost Hunter ay bumisita sa isang Eco Park sa Maragusan, Davao de Oro para maglibot at malaman kung totoo nga bang may nagpaparamdam dito. At sa umpisa pa nga lang ng kanyang paglilibot ay may napansin na agad ang kanyang mga viewers.
yan yung sinasabi ko sa inyo kanina pa mga kapenyo. Yung aso talaga, alam nyo, maniwala kayo. Sa totoo lang, yung mga aso na yan, ang lakas ng pakiramdam niya mga kapenyo. Pag may tao sa paligid na alam nila, na nararamdaman nila, kakahol talaga yan. Ayun, kumakahol yung aso. Pasok natin guys. Nakita mo ba? Sa likod ng isang Nakaitim, puno ayun, makikita oo. na tila may nakatago na isang itim na imahe. Namistulang isang tao na nakadamit na itim. Pero hindi lang ito ang pagkakataon na nakuhanan niya ito. Natin akitin itong ano na to. Grabe oh, ayun pa oh. Sobrang creepy na lugar. Dilim sobra. Ayun oh. Lumabas, nakita nyo? Doon sa may bamboo. Dito guys. Oh, Tatanungin kita ulit. Nakita mo ba? Habang nakita papanig si ako. Ghost Hunters 44 sa itaas na bahagi ng parke, Ayun oh. makikita mo Yan. ang isang itim na imahe na nakatago sa mga kawayang ito. Pero ilang minuto pa ang lumipas, nang muli itong matapatan ng kamera, ay wala na ito. Kakatakot yan mga kapenyo kasi, di ba meron tayong kasabihan yung white lady tsaka black lady. Eto itim eh. Kung mapapansin nyo talaga sa camera, itim yung nagpapakita. Yan oh, itim oh. Nakakatakot yan. Yan yung medyo talagang ano yan, aggressive yan. Oh, itim eh oh. Hindi niya ito napansin ng mga oras na nandito siya o nung ine-edit niya pa lang ang video. At itinuro lang ito sa kanya ng kanyang mga viewers. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video ito at ang iba pa niyang mga videos, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Ghost Hunters 44. Talagang yung kapwa natin na si Ghost Hunter 44 talagang paranormal din siya, talagang nag-hunting din siya ng mga ghost no. At yun nga, ayon dito kay Sir Crips hindi talaga niya napansin yung multo na yun no. Grabe. Classroom. Ang video ito ay kuha ng isang lalaki mula sa isang abandonadong eskwelahan sa Indonesia. At habang ang lalaking ito ay nasa loob ng isang classroom, ay mukhang nakuhanan niya ang gusto niyang makuhanan. Oh, taragis ka. Sige. Oh. Oh. Talagang gumagalaw. Boom. Okay. Okay. Ayop na yung mga kapeyo. Talagang tumagal. Oh! Taragis na yan. Alam nyo mga kapeyo, sa totoo lang, kahit nanonood lang ako, watcher lang ako, habang naririnig ko rito, talagang hindi maiwasan na, ayan o, kinikilabutan ako mga kapeyo. Real talk. Tinatakot talaga siya. Na ano talaga siya oh. Malakas yung nagmumulto dyan. Isang Malakas puno ng gumalaw yan. at nalaglag sa sahig. Oh. At maya-maya pa'y gumalaw naman ang lamesang ito. Pero mas nanindig ang kanyang balahibo nang makita niyang gumagalaw ang board na ito. Gayunpaman, Hindi. nanatili pa rin siya sa loob ng classroom na sa tingin ko ay hindi magandang ideya dahil ang mga sumunod na nangyari ay mas nakapangingilabot.
Puta, ragis ka. Sige. Talagang, oy, gumagalaw na oh. Puta, ina, nanginginig na yung tuhod niya oh. Wala siyang kawala dyan oh. Ah, putik. Parang mauupo yung ano. Nilapitan pa talaga, ang tapang nito. Tangina, ginagalaw na oh. Nakakilabot to. Ayop na yan oh. Tangina, kung ako siguro yung nandyan mga kapengyo, magtatakbo na ako. Alis na kaagad talaga ako dyan. Putik na yan. Hindi ko kakayanin yung ganyan. Alam nyo kasi mga kapengyo, nung kabataan ko kasi. Eto, ikikwento ko lang, share ko lang sa inyo. Yung iba kasi, hindi naniniwala talaga sa multo. Pero meron naman iba na talaga naniniwala ako. Naniniwala ako sa multo. Bakit? Nung kabataan ko kasi mga kapengyo, sa tinitiran namin, may nakita talaga akong white lady rin na sa likuran namin. Pero yun, blurred din. Tapos mahaba yung buhok niya na hindi mo siya gaano talagang maaaninaw, pero makikita mo talaga na mahaba ang buhok na puti, nakaputi mga kapengyo. Yung nakita ko. Kaya simula nun, talagang naniniwala ako sa mga multo. Oy, puta, ragis na yan, no? Ay! Naglakad, gago ka, patay ka ngayon. Oh, bilis! Gumalaw at tumayo ng kusa ang upuan at unti-unti itong humarap sa kanya. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay ang pagdaan ng tingin ng isang batang babae sa bintanang ito. Lord, yung mukha oh, white lady rin. Ang bilis oh. Shit, nakakatakot. Grabe mga kapengyo. Nakakilabot. Baka matatigilan siya saglit dahil sa kanyang nakita. Agad siyang lumabas para kumpirmahin kung ano ang kanyang ang tapang, nilabas pa talaga nakita. At wala namang babae na naroon. Pero totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan sa bidyong ito? Posible nga kaya na isa itong multo ng estudyanteng pumanaw sa eskwelahan? Pero may kung totoo man pumanaw ito pala o hindi, masasabi kong napaka-creepy ng bidyong ito. Kaya naman pala mga kapengyo, may pumanaw naman palang isang estudyante dito sa lugar nila. Isang gabi nag-alarm ang ring camera ni Facebook user Summer Rushing at madalas nagiging sanhi nito ay yung mga pusang dumadaan sa tapat ng kanilang tahanan. Pero nang i-check niya ang kuha ng camera sa pagkakataon nito ay nagulat siya nang makita niya ito. Oh, nawala yung pusa. Ayan oh, dumaan, nawala oh. Nakuha na ng kamera ang dalawang pusang ito na isang itim at puti. Pero ang kakaiba dito ay nang tumakbo ang puting pusa ay mistulang naglaho ito sa hangin. Habang ang isang pusa naman ay malinaw pa rin na makikita sa video. Nagtrending noon sa Facebook ang bidyong ito na mula kay Facebook user Ricardo Vargas at nangyari di umano ito sa isang train station sa Mexico. Alam nyo mga kapengyo, dito sa Taiwan maraming mga ganyan na train, yung mga harap-harap lang, lalo na pagkagabi ka na uuwi. Minsan pag wala ka kasabay, ganyan na ganyan dito sa Taiwan. Ala, wala naman train. Putang ina, ang lupit nun. Ikilabutan ka talaga. Maririnig sa video ang tunog ng tren na tila malapit lang kay Ricardo. Pero ang nakapagtataka dito ay wala ka namang makikitang tren sa video ito. Oo nga.
At dito na So ayan mga kapengyo, grabe naman yun. Kinilabutan talaga ako mga kapengyo. Grabe, alam nyo, mas nakakilabot pala talaga pagka manonood ka na nasa harapan mo yung monitor, tapos naka-headset ka pa ng ganito. Puta ragis mga kapengyo, matatakot ka talaga, kakabahan ka. Ngayon, dun sa mga gumagawa katulad kay Boss Rino, grabe bilib ako sa mga yan. Talagang ang lalakas ng loob kahit pero pang headset, no mga kapengyo. Tapos, alam nyo ba yan si Boss Rino, minsan gumagawa pa siya 3 AM in the morning. Antindi mga kapengyo. Ako hindi ko kaya yon. Anyway mga kapengyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago natin reaction na 5 multo na nakuhanan nga ng camera. Ano masasabi nyo rito? Tapos maraming salamat kay Sir Crips yan sa pagpapa-allow sa atin na magawa ng reaction video itong videos niya, no mga kapengyo. Maraming salamat Sir Crips, at kung gusto nyo puntahan yung kanyang channel at isubscribe nyo na rin mga kapengyo, at napakabait ng tao na yan. Anyway mga kapengyo, maraming salamat at kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no